I am Maharlika. Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Ano nga ba ang tunay na pagbabago? Kakabase nga lang ba ito sa namumuno o sa mga taong bayan na nais nitong magbago ang kanilang sitwasyon, na kung saan ang kahirapan pa rin ang kanilang dinadanas sa mapagsa hanggang ngayon, dahil kung ang namumuno ay punong-puno pa rin ng korupsyon, siguradong ang pagbabago na inaasam ay mauuwi lang sa isang pangarap, sapagkat malabo itong mangyari kung sila ang hahawak ng sistema ng ating gobyerno. Kung sa taong bayan naman ang daan para sa tunay na pagbabago, dapat alam natin kung paano natin ito ipaglalaban, na may matinding dispirasyon at malalim na paninindigan, kung kaya't ito na ang panahon para magkaroon ng tamang pagkakataon tungo sa hinahangad ng tunay na pagbabago, walang iba kundi ang pakikipaglaban ng royal couple para ituwid ang lumang sistema ng gobyerno at palitan ng bagong sistema na kung saan divine monarchy ang sistema nito, na ang bagong pangalan ng Pilipinas. Federal Republic of Lupasug and Federal Republic of Philippines Islands of the Maharlika Kingdom of God Lupasug Empire. Assalamualaikum wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Malaysia. Hello. This is Queen Helen Elizabeth III. Congratulations to all those hackers who blocked my live telecast this afternoon. Salamat po sa inyo, mga kasama, dahil napatunayan natin na marami nang nag-aabang at maraming umiyak dahil hindi na nila makita ang aking live telecast. Marami kayong rasones, marami kayong ginagawa, pero okay pa rin. February 26, 2024. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Ako'y nagpapasalamat sa international level, sa mga international observer, sa ating mga international guardians, protector, and especially sa Raja Sulaiman Peacekeeping Group and the United Nations Peacekeeping Group. Ngayon naintindihan na nila kung bakit si Queen ay talagang naghahanap ng paraan para masolusyonan ang dapat solusyonan. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. And this is the start of the first quarter of the calendar year of 2024. I would like to remind each and every one that as long as I live, as long as that I am breathing, I will fight for my countrymen, for my fellow fighters, for the love of the royal kingdom of the Lupasug Empire. As you can see, they are not also stopping. Despite of all the evidences, the evidence are enormous. They can not anymore escape the court of law. That even the Supreme Court is beholden to the supreme power of God, of Allah.
the divinity, the divine law, the law of our forefathers is imposed. You are not scared of Rule 36, as some of you trying to mislead the people? You are classified as claimants, and claimants are nothing to do with the asset that has been left behind by our forefathers who worked for it from generation to generation. And today's generation is mine. The golden age has been declared, and I am implementing the rules of the divinity. Now, as I have said in my earlier broadcast, that you have blocked, that you have let the Facebook believes that I am trying to do something that is not right. Well. Hackers, those that have been trying to stop me, will also pay the crime of conspiracy and the crime for misleading the people of God, of Allah. I feel disappointed with all of you supporting the BBMI, all of you leaders, because you cannot still accept the defeat, and that is your problem. I had been waiting for you to come out into the open and support my rule, my reign. But without anything in your hands, you continuously block me, defy me. Now I cannot let you succeed in this mission, because I myself is being pushed by our elders to do it. Now, for you people that say that you control the asset, come out, because we need the funds. Many are hungry now. Many are sacrificing in the battleground. I am presenting the peacekeepers, and I am telling the government to consolidate all of them, because my motto was, and up to now, once I fix Mindanao, I'm gonna fix the whole world. And I thank Sultan Kelly for offering his life so that in the spiritual realm, he is my battle support. I thank the Nene of Lupusug, the elders of the Lupusug, especially the unseen one, those that have really protected the land, the mountains, the valleys, the seas. I thank the United Nations for protecting me ever since that I started this mission. You are just everywhere. You are just there monitoring. Thank you. Now, you see me, and I asked you. My platform is already intact. The global system of finance is intact. The global currency has been already declared and implemented as soon as possible. I call for you, my brothers, my big brothers, my sisters, who are into this same circle of mission, the restoration, rehabilitation, recovery, and restructuring of the finance.
so that we can support all the nations on earth to come back and renew their death after the inventory has been done. I come to you, all of you religious leaders. You cannot get what you want unless otherwise you surrender to the truth, and the truth will set you free and your people's sacrifices in hunger, in poverty. All the elite, the oligarch, it is not your time anymore. It is the time of the majority, the people that had waited for my return. I have come, I have returned, and I am here to put justice to the entire sovereign territory of our poor fathers, of our poor people that you have enslaved because you want to be in the position to dominate us in your interest, to control the asset, to control the land, to control the agri and aqua natural resources. I call for the change of the government. I call for you to step down because you have no more authority. If I cannot let you out in the most diplomatic way, then I call for the radical way, which you do not want to happen. We do not need any more bloodshed. We do not need any more revolt, because what I am doing is the most efficient way of the transformation of the governance. You have not served the country for 50 years, for 60 years. That is the agreement that has been given to you. Instead, you enrich yourselves and you made laws that all serve you, but not the majority of your constituents. You fight to be elected, but election was never clean. It was always in the machinery of lies and conspiracy. I am mandating you, not because I wanted it, but it is because it has been ordered by the most superpower of the entire world, which is the Lupasug Empire. As I keep on saying to you, the more you expose yourselves in the tri-media, the more you could be arrested, because you yourself set your standard as claimants, as defiant, as the one who block the truth and maneuver to let the conspiracy rules. At this point in time, I could really tell to you, you lose, I win. Now, can you still go on without the money? I had been asking you, make me the way. Do not let me make the problem for you. You had been menacing me. You had been trying to humiliate me. But I thank God, because I am the most persevering person in this mission. If not, I could have given you up. If not, I could just simply tell the world that I am not part of you. I could live in a well-off way. I could be in luxurious way, because I have my money. I have my own account. I have my own heritage account. But nonetheless, you have taken all of those. You have tried to get it for your own satisfaction, but not for the service of the poor. You have seen that I have been trying to guide you, but you do not want to be guided.
You want to be on top of me, and you want to dictate me, because you thought you are in authority. You thought you are the most intelligent person that who could defy even the governance of the supremacy of God, of Allah. I have let you into what I was saying, that I could make you suffer for what you have done. Marami kayong ginagawa. Pikit mata ko. Nilulunok ko. Na bandang huli kayo ay magsisisi at magbalik loob sa Kanya. Subalit, napakaganid ninyo sa kapangyarihan, sa kapirahan na hindi naman sa inyo. Bagkus pinatay niyo pa ang aking katauhan, nireplicate ninyo, naglagay kayo ng pangalan ng aking pagkatao at mismo ang siyang ginagamit ninyo. Isang kahihiyan na 10 ng inyong mga angkan ay isusuka kayo magpakailanman. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin ng pagnanakaw? Ang pagnanakaw ng isang katauhan ay kailanman hindi kayang absueltuhin ng kalangitan. Dahil bawat isa sa atin ay may angking katauhan na siyang naging paraan para mabuhay tayo sa mundong ibabaw na ikaw ay ikaw at meron kang pangalan na nakalaan. Ang pangalan Maria Helen Panulino Abdurrajak, Juicy Mulan, bin Baginda Ali, Elizabeth III, ay siyang pangalan na itinakda ng kalangitan ng kailaliman para sa pamumuno nitong sangkatauhan. Marami kayong nagtatatawa. Marami pa kayong naiinggit. At lalo sa lahat, marami kayong nagagalit dahil hindi nyo pangalan at hindi kayo ang naitakda. Ang nakatakda ang siyang magwawagi. At iyan ay hindi ninyo kayang abutin o lagpasan dahil ako ay inaakay mismo ng kamay ng makapangyarihan na siya mismo ang naglalang sa aking katauhan. Isang nilalang, hinamak, niyuyurakan. Talagang kung tutuusin, maawa kayo. Dahil hindi ko man lang na-enjoy ang buhay na magiging isang katulad ninyo. Ako'y pinalaki sa isang pamilya na punong-puno ng kahirapan para maranasan kung paano ko sagipin ang maralita na isang kahig, isang tuka. Kung hindi ko naranasan ang magiging dukha, kaya ko bang ipaglaban ng patayan kayo? Kaya ko ba kayong itustusan magpahanggang ngayon? Yan ang titingnan ninyo. Bawat pananalita ni Queen, umaalingaw-ngaw sa kalangitan dahil nanggagaling mismo sa kaibuturan ng aking mga puso, ang kaluluwang nagpapanaghoy na kayo ay isang tao, isang nilalang na may pangalan sa mata ng Diyos, sa mata ng makapangyarihan na naglalang sa inyo, sa akin at sa lahat. Wala na kayong ginawa dahil nasilaw kayo sa kapangyarihan, nasilaw kayo sa mga pera, nasilaw kayo sa mga taong nagpipresenta na sila ang hari at reyna na may karapatan. Nasilaw kayo, nabuyo kayo, at doon kayo sumusuporta sa maling sistema na ang paniniwala ninyo ay pera ang katapat
ng bawat isa. Nagkamali kayo. Nagkamali kayo dahil iyan ay hindi ang kaparaanan. Iyan ay kaparaanan ng mga nilalang na nalugmok sa kaharian ng kadiliman. Sila ay narindahan ng kadena ng kasakiman, ng kadiliman, kaya lahat ng kasalanan ay ginagawa nila para sila ay magkaroon ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang basihan ng mga tao mismo ng Satan. Kasi kung kayo ay tao ng kaliwanagan, hindi nyo kaya magpatay. Hindi nyo kaya manlibak at hindi nyo kaya maging isang tau-tauhan para magkaroon ng programa na i-demolish ninyo ang tao na nagpapakasakit sa inyo. Bagkus kayo ay inutusan para sa inyong kinabukasan na punong-puno ng pasakit at kahirapan. Sinasagip kayo? Ayaw niyo magpasagip. Ang hinihingi ko akin, ang kinukuha ko akin. Pero kung manlamang kayo sa akin, biro mo, hihingi ako dahil alam ko na muhunan ako sa inyo. Mismo pangkain ko, binibigay ko sa inyo sa ngalan ng misyon. Dahil yun ang sinabi ninyo sa akin. Kailangan magbayad sa treasury. Magbayad tayo sa notary. Magbayad tayo sa ating mga gasolina. Magbayad tayo. Lahat kinarga ko. Alam nyo yan. Nangutang, puno-puno ng utang, hinahabol ng kabangkuhan. Pero kayo din pala ang may kagagawan. Ipitin ako para ma-demoralize ako. Gaano ba? Talaga ba kayong ganyan na kasama? Para ako mawalan ng enerhiya para malumaban? Kasi ang inyong gusto ay mawala na ako dito sa mundo. Napakasakit. Napakasakit. Pero, ang sabi ko nga sa inyo, diktikin niyo man ako. Gawin niyo akong kung anong gusto niyo. Mabubuhay at mabubuhay ako. Dahil ang misyon na ito ay hanggang kamatayan at sa kabilang buhay para maipanalo ko muli ang kaharian ng Diyos Ama sa lupang pangako. Sana kayo na lang. Hindi ko sana maranasan ang cross na ito. Sana kayo nga. Pero bakit iba ang inyong mga paraan? Ang paraan ninyo, kaginhawaan. Paraan ninyo para makilala kayo. At ang pananalita ninyo ay hindi angkop sa misyon na ito. Ang misyon na ito may kapinuhan ng pananalita. May the reality, the purity, yun ang tinitingnan. Hindi yung kabalbalan ninyo, hindi yung katarantaduhan ninyo, hindi yung kawalang hiyaan ninyo. You want to become a leader, you want to become a queen, then be an example to them. But what you are doing to me is trying to put me down. You give me a crime? What is my crime? My crime for loving humanity? My crime for embracing the poor?
Is that what you want? Because that's what you think. That is your fixation. Iyan ang pinamula sa inyo na kailangan huwag manalo si Helen dahil wala na tayong tao. Wala na tayong gawing uto-uto. Wala na tayong mga pobre na magiging ating tagapagboto sa ating eleksyon. Kailangan huwag niyong sambitin sa mga media kasi para hindi makilala. Salamat. Kaya naman yung mga walang kwentang mga tao na bayaran, ganyan ang pananalita. Bakit hindi lumalabas sa TV yan? Mabuti nga, dahil nakalaban ako. Hinayaan ko kayo. Pero kung sasabihin ko sa inyo na ako mismo ang may-ari ng inyong mga TV station, di ba tatawa kayo? Pagtawanan niyo ako. Di ba pag sinabi ko ako mismo ang may-ari, pagtawanan niyo ako, ano ngayon? Tumawa kayo ng gusto niyo. Paano kung totoo? Paano kung ako nga? At kung paano, kung mabueltahan na kayo ng batas ng soberenya. Mag-claim kayo, sana naman meron kayong poder, meron kayong meron kayong karapatan. Ariin nyo yung programa ko, lalo kayong mapapahamak. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, gumawa na kayo ng kabalbalan nyo. Gawin na ninyo ang pagmumura, gawin nyo na lahat. Dahil hindi ako ang kalaban nyo. May batas. At merong mga tao na itinalaga para kunin kayo. Tawanan nyo pa ako? Just go ahead. Because you don't even know na yung katabi nyo, ayan mismo ang huuli sa inyo. Ako ginawaan ninyo ng maraming kasalanan o kayo ang may kasalanan sa akin. Matagal na dapat nakinabang ang sambayanan. 2010, dahil yan nakatakda iyan. 10-10-10. Yan yung panahon na inilaban ko na lumabas ang Sultan Sulu in North Borneo. Ang deklarado yan sa Mulacanang, Takurong Sultan Kudarat. Mulacanang. Dahil magmumula muli ang kapangyarihan ng isang sultan na hinamak nyo rin. Nilabanan ko ang mga sultan ng Sulu and North Borneo. Lahat ng 5 na confederation ng sultanate. Lahat ng sultan ng Maguindanao, nilabanan ko. Bakit? Dahil hindi sila. Mas alam ko dahil ang guide ko ay mismo ang inang Bohawe at ang ina ng lahat ng mga ina sa sangkatauhan, sa kalangitan at kailaliman. Kaya nagkakamali kayo. Ngayon, nagpalabas kayo ng isang sultan. Handa ba kayo tanggapin kung anong kaparusahan ang ibibigay sa inyo? Hindi niyo bagkus inaalam bago kayo umarangkada dahil inutusan lang kayo ng isang claimant din. Nakuha niyo testamento ko, oo. Pero hindi ako ang kasama niyo. Yan ang mali ninyo. Now, sabihin niyo nga sa akin. Bitbitin niyo pa rin yung mga taong nagbigay ng kamalian sa sistema? Kaya niyo bang ipagtanggol hanggat hanggan? Ako nga iniwanan niyo eh. Ako na nga nagsuporta sa inyo. Ngayon hindi niyo kayang tanggapin. Tapos ngayon marami kayo. Yung naniningil pala sa akin, kasama niyo rin? Di ba napakasakit? Ginagamit niyo pa bangko? Tapos kayo pala ang magkakausap? Instead na tulungan ako, itaas ako. Instead sabihan lang naman, Queen, ano pang kailangan mo para matapos na ang misyon? Wala. Hinaharang niyo pa.
At ang inyong mga gusto, wag tulungan ako dahil mauunahan ko kayo. Dahil yung mga sindikato ninyo, mabubunyag ko. Yan ang dahilan, mga kababayan. Magising na kayo. Ni minsan walang may tumayo, maipagtanggol ako. Salamat sa iyo, Luz TV. Inaaway ka ng mga pilota? Sige lang. Wala silang karapatan. Nakilala sila ng dahil kay Helen Panolino Abdurrajak. Dahil ginawa sila. Lahat yan. Pero walang kwenta kung patulan pa natin. Dahil iba ang kanilang paraan, iba ang ating daanan. Sinabi na namin noon pa in 2010 na hindi nyo kaya palitan ang sultan na binasbasan ng kalangitan, na mismo ang sultan Sahibul Ghari Abdurrajak ng Maimbong Sulu, Sultan Jamalul Kiram II ang lumabas para tulungan ako. Patay na si Sultan Mamay. Binuhay namin bilang mga Raja Sulaiman, bilang pag-purify sa kanya para magkaroon siya ng power and authority as Sultan of Sulu and North Borneo. Maraming beses. Sinuong ni Raja ang kamatayan nung nakidnap siya. Namatay muli. Dahil pinahiga yan sa simento ng mga pulis na kumidnap sa kanya. Yan, pagbabayaran nyo yan. Lahat kayo na mga nag-program kung paano i-transport si Raja. Nag-celebrate pa kayo dyan sa isang pension house sa Palawan, sa Puerto Princesa, kasama ang kapatid niya na nag-aantay sa Mangsi mula Kudat dahil yun na sana kukunin na nila si Raja Mamay. Hindi nyo kaya ang kalangitan. In 2011, si Kuya Raja pa rin. Dahil nung diniklara ko ang Dragon Age, doon lumabas ang dugo ko sa China. Doon na pag-alaman kung sino ang tunay na dragon ng Lupasug. The sleeping dragon has been risen back to fight for you, to fight for the entire world, to recover what belongs to us. Kaya niyo ba akong bayaran? Sa bawat hikbi, sa bawat luha, nang dahil sa inyong kalapastanganan? Nagkakaroon ako ng problema sa aking katawan. Pero ni minsan ba naringgan ko kayo, Queen, magpadala ako para sa inyo. Salamat! Dahil kayo ang inaasahan ko. Pero ako'y nagpapasalamat ng marami sa mga taong silently supporting me for my food. Ngayon pati yan, pakialaman mo. Kayong nanlalait, Gloria Beltran. Alam mo, if you are working with DSWD, and if you are with sa tinatawag natin na PCSO, then tumpak kasama mo si Lisa, kasama mo ang BBMI, kasama mo yung aking pinagkatiwalaan. Ganun lang kasimple mag-isip si Queen. If you accuse me, I will do the profile and catch you from there. Ang hindi nyo alam, matagal ko nang alam, 2021 pa na nag-ikot na kayo diyan sa Iloilo. Alam ko na yan. Alam ko na kung bakit hinakot mula sa Tacurong City ang BDO, nilagay sa Pasig, Iloilo. Ngayon kung buhay ka pa, Father Jess, iniiyakan ko. Dahil lahat iyan, meron huling halakhak. Lahat kayo na ginamit ng politiko, ng militar. Hindi niyo akalain
na 2012, inilabas ko ang pinakayaman ng Ligwasan Mars. 12, 12, 12. Dahil in 2009, in 999, naging solido kami ni Kuya Raja. Kiram Asset and the Philippine Asset bind together to fight for the final recovery of all the asset, physical, spiritual, natural, and all of this in all the banks, in all the central banks of the entire global earth. Kaya, Black Fatima, the code of 999, if you could have only researched why the triangle, why yung mata, why ng Illuminati, bakit kayo sinasamba nyo yung currency ng United States? Ang dollar. Pag nakakita kayo ng dollar, tulo laway. Bakit? Illuminati, kabal. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. 1983, tapos na dapat ang mga agrimento. Pero anong ginawa ninyo? Sumanib kayo sa Black CIA. Kaya yung pagkamatay ni Aquino, parte pa rin iyan ng programa ng kabal para magkaroon ng revolusyon at kayo ay namuhay ng revolutionary government. Alam niyo ba yan? Na since 1986 up to now, sa pilitan ninyong dinidepensahan ang illegal revolt ng EDSA, people's power ninyo. You cannot win the truth. Hindi ako nakalabas dahil madre ako noon at hindi pa panahon. Pero ako tinago. Dahil sa kumbento ko mismo nalaman ang katotohanan na ang may-ari ng mga gold ay Sultan Sulu in North Borneo. Ngayon awayin niyo pa ako dahil madre ako. Kung wala ako nagmadre, hindi ko mababawi lahat ng para sa atin. At ni minsan hindi ako nang aaway. Mahal ko kung saan ako nang galing. Pero hindi kayo nakikinig. Kayo mismo pumupunta mga Muslim na liderato sa Vatican. May mga picture pa kayo. Kaya BARM, ang pagkakamali nyo, Islam kayo, pero sinong nagkokontrol sa inyo? Vatican, ISIS. You cannot blame me. Truth is truth. White is white. Dark is dark. Kung doon kayo, di doon kayo. Pero binawi ko eh. I recovered. Na kung pahirapan niyo pa ako, then you will suffer. BARM. May BARM pa ba? It's back already. MMRAB, Millennium MA23 Rehabilitation Action Bureau. That is the bureau that will recover all. Kaya ni-recover ko ang Maharlika Secretariat, ni-recover ko lahat ng Maharlika, lahat kayo na gumagamit ng Maharlika will be shut down. Hindi nyo kasi nakikita that I can trace you back. I can trace. Bakit? Di ba nag-ooperate kayo ng dahil sa lisensya? Other than the license from the central bank, di ba dumadaan kayo? Saan? Para magka-operate kayo? Sa Security and Exchange Commission. Ngayon, BBMI, kayong mga liderato, talagang ini-insist ninyo. Barangay base, okay, that's good for me. Because my budget for the barangay will not be given to any one of you except to the government of Lupasug Empire. We have our own government. In 2015, I have already instituted and established the parallel governance. And that is the Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo, which it was with the government of the Federal Republic of Lupasug. Now, people would say, how come
Then you can see we have our own flag, we have our own constitution, we have our sovereign territory, Mindanao, Sulu, Palawan, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, including Palawan. Now, Palawan is a neutral ground. That is the Commonwealth denominated area. Luzon and Visayas and the Mindanao. That's why you cannot take out. No one could separate any of the islands because it belongs to the sovereignty. And the sovereign power and authority lies in my hand. Now, can you still go and have your own government? No. You can go your own, but you have no budget. That is the difference. Because you have already made me so mad. I told you, I am doing this for all of you. I am trying to create neutrality wherein no one will be hurt. But because of your adamant, because of your, what you call this, defiance, but because you wanted to be in supremacy, so what happened to you? You all be ending into the four walls of the iron jail. Mabuti kung iron jail, paano kung wala na kayong mapuntahan na iba? I had been thriving in the most diplomatic channel. Pero kayo ang sumisira. Kayo ang ayaw tumanggap. Kayo ang nagbigay pa sa akin ng mas magandang punishment. Now, you are telling me I am not true. So be it. That's what you think. But how come that the economic collapse, because you are all charged with economic sabotage? Why? I have already given you that I was recovering since 2010 up to 2024. Hindi pa kayo nag-surrender. I went to Malacanang 2023 on the end of the last quarter of the year. Hindi pa rin kayo nagbigay ng patunay. Ngayon, hindi nyo na ako masisisi. You cannot blame me anymore. It is your fault. It is your crime. It is your own accountability. In every action that you did, ikaw mismo ang nagpahamak sa inyong mga sari-sarili. Kaya nga minsan, sabi ninyo kayo ang Diyos Ama, ang kasama niyo ang Diyos Ama. Bakit iba naman ang ginagawa ninyo? Ang Diyos Ama ba ipaglaban ang mali? Ipaglaban ang drugs? Ipaglaban ang casino? Ipaglaban ang wedding? Ipaglaban yung praise the Lord na nangre-rape ng bababae? Ipaglaban niyo ba yan? How could you transform this government into the real change which the people had been really pleading? You cannot. Yun ang sinabi ko. Hanggat hindi kayo umalis dyan, may batas ang soberenya para sa pilitan kayong paaalisin. Sana ito'y makarating sa inyo. Basta nyo na lang kinuha ang aking video, ang aking broadcast kanina. Kaya I made another one in support to that. So that you can see me freely. All of you people of the world, at least you will understand that the new rule of law of the divine government start from the Philippine Islands, from the Lupasug Empire. The land of promise, the promise of all the promises from the day the world began, comes from the land chosen to lead the entire world. I am happy to tell you that my time has come. My destiny commences because I know I am just an instrument of God, of Allah. So that total harmony of whole human race
regardless of faith and denomination, regardless of race and color, regardless of standing. But I would like to remind the wealthy oligarch, learn to stoop down your pride and surrender your wealth that is not yours. Hindi sa inyo po yan. Alam niyo rin kung saan nanggaling yan. Sana naintindihan niyo na noon pa. Sana tinulungan niyo na ako para matapos na lahat. Pag humingi ako ng pera, hindi akin iyan. Para iyan sa misyon. Pero mas hinaharangan kasi nitong mga claimants para sila ang mauna. Di ba masakit? Yung mga ID na yan, dapat noon tapos na ako kasi makakaipon na ako. Pero pumasok itong mga claimants kasi kailangan din nila. Pumasok, pero iba naman pala ang mga ID na pinapabayaran. Iyan ang tinatawag natin distortion, disinformation campaign, at ang masahol pa dyan, ako pa ang peke, sila pa ang totoo. Kayo namang mga tao, wala po silang makuha, ginagarantihan ko po, dahil sila claimants. At kailanman ang claimants, mag-claim na lang sila ng mag-claim, pero hindi nila makuha. Dahil tinapos na iyan. Sana nga, itong pananalita ko, mabigyan kayo ng liwanag. Liwanag ang siyang magbibigay sa inyo ng kaparaanan na mabuksan ang diwa ninyo sa tunay na pagbabago na hinahangad ninyo na kung saan mai-enjoy na ninyo ang kayamanang iniwan ng ating mga lolo. Galit kayo? Magalit na nga kayo. Ngayon, sabihan niyo pa ako ng mas masahol pa sa hindi pa makain ng mga aso dahil ang buwelta sa inyo mas sobra pa sa inaasahan ninyo. I remember the other day, I was having stomach pain. I was having a lot of pains. I just raised up my heart and my soul to God and said, sana itong mga suffering na ito, marami akong mga kaluluwa na magbalik loob sa iyo. Sana kayo ay magbalik sa Kanya nang walang kondisyon dahil kayo ay nilalang para sa kabutihan, hindi sa kasamahan. I had been fighting day and night. But if you do not like to be saved, then go for your own way and live in the dark forever. But for those who would like to live in the light, welcome to the fold. We have our own set of government because I had been living in parallel governance to the physical government that they are trying to claim up to now. You are my people, and my people deserve respect and love, which this political arena doesn't have the capacity to do that. All they want is to use you for their vote, for your own support, for your own physical testimony that they are good, that I am bad. That is their propaganda. Iyan ang kanilang kalakalan para sila ay kilalanin na mabubuting nilalang dito sa lupang pangako. Marami tayo. Mas marami tayo. Pag nagkaisa tayo lahat, mapupuksa natin sila. Bakit kailangan natin lumaban? Dahil karapatan na nila ang ating binabawi. Ang karapatan natin na inangkin nila.
dahil ang akala nila habang buhay nila tayo aalipinin. Ang lupang hinirang, kailangan natin mabuhay muli. Tayo ang perlas ng silangan. Tayo ang mga nilalang na pinili nila para magbigay ng kaliwanagan sa sangkatauhan. Tulungan niyo ako. Kunting pera, malalagpasan ko ang pagsubok na binigay nila. Huwag kayong matakot dahil totoo na magkakaroon sila ng sigalot nang hindi nila inaasahan. Ang pera, nandiyan lang yan. Pero hindi nila kailanman yan mapakinabangan kapag iyan ay inangkin na hindi basbas ng kalangitan. Maraming salamat dahil dito napatunayan natin muli na kahit anong gawin nilang pagharang, kahit anong gawin nilang pag-alipusta, meron pa rin tayong kasiyahan na naitatago sa kaibuturan ng ating mga puso na tayo ay nilalang ng iisang Diyos Ama ng kalangitan. Nandyan ang ating mga kakampi, ang mga anghel de la guardia natin. Dahil kung kasamaan lang ang kanilang pakay, wag na natin papasukin sa ating mga puso't isipan na inilaan sa kaharian na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng katarungan, punong-puno ng kaunlaran at kaginhawaan. Iyan ang aking pinaglaban. Sana maintindihan ninyo na kung si Queen umiyak at tulungan, bigyan nyo ng pagkakataon. Dahil ayaw kong gamitin ang pera na galing sa kasamaan. Dahil ang nilalabas ko ay ang kayamanan na para sa lahat na hindi mahaluan ng kadiliman. Naiintindihan nyo ako. At intindihin nyo ng mabuti dahil marami pa rin ang nabubuyo ng dahil sa kunting pera, sa papel na trilyones, bilyones na walang saysay dahil letra lang sa kanila, walang otoridad at walang kapangyarihan. Ngayon, ito ako, bumalik muli sa ere para bigyan kayo ng babala. Merong mga signos na ayaw nila tanggapin. Signs of the times has been laid down by the superpower of this global earth. And we, as one, we have to be united. We have to use our love and compassion for each other. Love for each other. Embrace one another. Love one another. And this is the most important way that had been given to us. Let them hate us. Let them despise us. Let them humiliate us. But God, Allah, will lift us high because we are the chosen people loved by Him through and through eternity. Maraming salamat po sa inyo. Naway ito ang pagbalik ko sa araw na ito. Maintindihan ninyo kung bakit kailangan manindigan na tayo sa kapakanan ng ating lahi. Lahi na pinili, lahi na pinipino, lahi na punong-puno ng pagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat. God bless everyone and hope you love this message for today and to the days to come. God bless everyone. Bye!